Yo, what's up mga ka-Prime? Welcome to another video. Mga ka-Prime, isipin nyo muna to. Hindi ito balita, hindi rin ito official roster. What if lang? Pero what if sa 2028 World Cup, ganito nakalakas ang Gilas Pilipinas? May NBA scorers, may elite wings, may dominant big man, may lalim na pang world stage. Ang tanong ngayon, papayag ba ang mundo na maliitin pa ang Pilipinas o panahon na para respetihin na tayo? Simulan natin ang detalyadong player breakdown ng Dream Gilas 2028. Kung gusto mo sa mga gantong content, mag-iwan ng like, share at subscribe at huwag na din kalimutan i-hit yung notification bell below para hindi ka mahuhuli sa mga balita na katulad nito. Simulan na natin. Unang player dyan si Jordan Clarkson. Ang role niya naman ay primary scorer alpha guard. Si Jordan Clarkson ang magiging sentro ng opensa. NBA 6 Man of the Year, sanay sa pressure, sanay bumuhat ng buong team. Ang lakas niya naman, meron siyang elite isolation scoring, meron siyang shot creation kahit walang play, meron siyang late game composure at saka natural leader. Yung impact niya naman sa Gilas Pilipinas, kapag nag-breakdown ng opensa laban sa Europe o American, ibigay mo lang ang bola kay Clarkson. Ito yung tipo na player na kahit sarado ang depensa, may puntos pa rin. Pangalawang player dyan, nandyan si Jalen Green, 6'4", shooting guard. Yung role niya naman is exclusive scorer at saka transition killer. Ito ang game changer sa Asian Games. Si Jalen Green ang pinaka-athletic na makapaglaro sa Gilas Pilipinas. Yung lakas niya naman, pang world-class explosiveness, elite slashing, vertical spacing, at saka streaky pero daily scoring. Yung impact niya naman sa Gilas Pilipinas, kapag naging mabilis ang laro, Gilas ang makikinabang. Kahit lahat ng bansa kayang sabayan athleticism ni Jalen Green. Pangatlo dyan si Dylan Harper, 6'6", point guard, shooting guard. Ang role naman is big guard, tempo controller, modernong guard, malaki, matalino, compose. Ang lakas niya naman, meron siyang court vision, size advantage sa guards, calm decision making, at saka two-way potential. Impact niya naman is perfect kontra elite team. Siya ang pwedeng mag-control ng tempo kapag magiging chaotic ang laro. Pang-apat naman dyan si Ron Harper Jr., 6'6", shooting forward. Ang role niya naman ay 3&D wing o glow guy. Hindi flashy, hindi headline player, pero pang championship level role player. Ang lakas naman ni Ron Harper, meron siyang clutch and shoot threes, meron siyang physical on-ball defense, meron siyang smart rotation, meron siyang team first mindset. Yung impact niya naman kapag naging Gilas siya ay ito yung tipong player na hindi makikita sa box score, pero ramdam na ramdam kapag wala siya. Panglima dyan si Jaren Mackin, isa siyang type guard. Yung role niya naman is shooter bench spark. Yung lakas niya naman sa laro, meron siyang deadly perimeter shooting, confidence, at saka elite off-ball movement. Yung impact niya naman sa Gilas is pagbasag ng zone defense, isang maling iwan lang, automatic 3 kaagad. Pangalan dyan si Remy Martin, 5'11", point guard. Yung role niya naman is energy guard or momentum changer. Si Remy Martin ay din ang panggulo. Yung lakas niya naman, meron siyang speed, hustle, on-ball pressure, at saka fearless mentality. Impact niya naman sa Gilas Pilipinas, kapag bumabagal ang laro, siya ang magbibigay ng chaos. Pangpito naman dyan si Bogie Elise, is a shooting guard. Role niya naman is microwave scorer. Yung lakas niya, shot creation, one-on-one scoring, instant defense. Yung impact niya naman is perfect sa second unit, hindi kailangan ng maraming touches para umiscore. Pangwalo naman dyan si Justin Brownlee, 6'5", shooting forward. Yung role niya is clutch, veteran, or stabilizer. Kapag dikit ang laban, kapag nanginginig ang kamay ng iba, kay Brownlee mapunta ang bola. Strength niya naman, clutch shooting, high basketball IQ, leadership, at saka calm under pressure. Ang pang-siyam dyan si Kai Soto, 7'3", center. Yung role naman ni Kai is defensive anchor or rim protector, ang puso ng depensa. Ang lakas ni Kai, meron siyang legit 6'3" size, shot blocking, pick and roll finishing, at saka improve mobility. Impact niya sa Gilas Pilipinas pang World Cup level. Malaking bagay ang tunay na rim protection. Pang-10 dyan si Ange Kwame, 6'11", center. Ang role naman ni Kwame ay enforcer or physical big. Kung si Kai ay finesse, si Kwame ay banggaan. Kapag sa Gilas, perfect kontra Australia at Europe bigs. Panglabing isa dyan si John Mar Pajardo, 6'10", center. Ang role niya, siya yung veteran post scorer. Experience matters pang international game. Yung lakas naman ni John Mar is slow post dominance, strength,
footwork at saka championship mindset. Yung impact niya sa gilas kapag kailangan ng half-court bucket, duck rocket ang sagot. Pang-12 dyan si Quinn Miller-Brown, 6'10", power forward, role modern stretch big. Impact niya sa gilas, nagbubukas ng line para kina Clarkson at Jalen Green. Pang-13 dyan si Dwight Ramos, 6'4", shooting guard. Ang role naman niya ay two-way leader. Impact sa gilas, siya ang lugay ng lineup. Pang-14 dyan si Carl Tamayo, 6'8", powered forward. Yung role ni Carl Tamayo is stretch big at siya match-up problem. Kapag impact sa gilas sa 5-out system, mas lalong lalakas ang opensa. At ang panghuling player dyan si Kevin Kiambao, 6'7", shooting forward or power forward. Rule, playmaking forward. Impact sa gilas, perfect pang-adjust depende sa kalaban. Kung ganito ang Pilipinas sa 2028, hindi lang tayo sasali, lalaban tayo. Tall Blacks, palag. Australia, hindi na blowout. World stage, respetado na tayo. Pero ikaw, ano ang starting 5 mo? Like, share at subscribe. Laban Pilipinas. Puso.